Sa pagpasok ng taong 2026, isa sa mga inaabangan ng mga tindera sa Baguio City Public Market ay kung ano ang magiging pasya sa development ng palengke. Ito'y sa nakatakdang botohan at pagdedesisyon ng sangguniang panglungsod ng Baguio. Pero bago magdesisyon ang konseho, naglibot kahapon December 28 ang ilang miyembro ng konseho sa Baguio City Public Market para marinig ang hinaing ng mga vendor. Right now, we don't have any definite code right now. Kaya tayo nag-ikot ngayon sa palengke because of course, there's a lot to consider. So, if we will say yes, it seems like we say yes to a lot of factors also in the negotiation. Pinag-aaralan pa natin. We are checking every side of the project. So, hindi lang natin pinag-aaralan yung development, we are also considering the clamor of the people, especially during the merong sinabmit sa ating opisina na mga signature campaign. So, those are also considered. Misconception talaga yung mga nakakarating sa kanila. Katulad ng sample na lang natin is SM ang magpapatakbo, magmamahal yung upa nila, yung tao dito, madi-display sila ng matagal, walang kasiguraduhan yung pagbalik nila, sila man ang nakapangalan o hindi, mga ganon, may mga bagong mag-a-apply, applications. Yun naman ang inassure natin, gagawin lang nila yung building, and then we will allot sa isang space na para sa kanila lang. Pero yun din ang isang negotiation pati. Pero pagkagawa ng building, it will be turned over to the city. Ang ilang vendors nanindigang Baguio LGU pa rin ang dapat na mag-develop ng palengke. Kasi yun ang unang pan namin dahil ang SM, kuna ng road, we got it all for you. Sadto kami ngayon, sir, nga small time lang. Pero kung may mga kontra sa PPP, ang ilang tendera naman sang-ayon dito. Okay na naman. Kasi para ma-develop din naman. How about the PPP, ma'am? Okay lang naman kasi na-explain naman niya. In favor na po kayo. Okay. Ngayon po. Ang ibang nakausap naman ng mga vendors aminadong hindi pa total na naiintindihan ang usapin patungkol sa PPP. Medyo naliwanagan din pero mas maganda kung magkakaroon ng meeting, ipapaliwanag nila sa tao yun, saka sa mga ownership. Para medyo mabago yung nasa isip nila na na positive na ganito mangyayari, ganyan. Saka medyo makaisip sila na hindi ganun tataas na renta, medyo babaguhin lang yung Nais rin ng mga konsihal na imbestigahan ang isinagawang signature campaign ng mga vendors na tutol sa development ng palengke. Sa January na nakatakdang magbotohan ang 15 konsihal para desisyonan ang development ng palengke. Angel Arquero, RNG News.